Hello! Magandang araw mga kaukit. Ngayon is gagawa tayo ng comparison video between the DIY kit MK2 and the Algolaser regular DIY kit. Ayan, katabi sila. Ayan siya. Unahin natin yung mga noticeable changes, mga difference nila. Ito, yung una nating makikita is yung touchscreen na controller ng DIY kit MK2. Well, dito sa sa regular na DIY kit, wala siya. And next naman is makikita natin yung power button niya. Dito sa bagong DIY kit, andito na yung yung LED indicator niya sa paligid nito. Makikita nyo mamaya yung safety switch, safety key lock. Yan, tawag dito. Meron pa rin dito. Yan, hindi ko lang nalagay yung key. Yan siya. Even yung emergency stop button, ayan, present pa rin siya. Ito, yung pagkaiba niya, yung LED indicator niya, dito pa rin yung dalawa sa regular DIY kit. And next na difference nila is ito. Iba na yung limit switch niya. Yan, mushroom type na yung limit switch ng bagong DIY kit MK2. Hindi na siya prone sa bali. May mga nababalian dati. Ganito kasi siya sa dating DIY kit. Ayan, pakita ko. Ayun. May mga nababalian kasi minsan sumasabit yung cables. Ganyan, no? Yan, sumasabit siya. So, mas okay na tong bago. Yan. Yan. Tapos, next na napansin ko is ito. Yung paa niya, ganito na. Hindi na yung bilog na ganito. Check nyo. Yan. Tapos, yung bracket niya, wala na din yung L-shape na bracket dito sa ilalim. Yan. Yung ganito. Yan. Yan. Wala na. Kaya, mas madali nang buuin tong tong DIY kit MK2. And isa nga rin palang napansin ko, ito yung focus assist tool, parang hard plastic na siya. Yan, iba yung tunog. While dito sa naman, sa regular na DIY kit, lumang DIY kit, yan, metal siya. Tapos next is yung parang ruler guide niya. Nandito na siya sa parang sa DIY kit mini. Nandito siya sa X-axis frame. Yan. Nandito siya dati. Yan. Yan, ganun pa rin sa sa side, sa Y-axis frame. Andun pa rin yung guide niya. And isa pang changes is parang mas naging robust yung niya. Well built yung frame niya kasi tignan nyo, para sa akin lang sharp edges na yung frame niya. Unlike dito sa luma, yan, smooth, soft. Pero para sa akin mas okay yung ganito. Yan. And isa pang changes, nga pala itong nilabas na version ng DIY kit MK2, 10 watts pa lang siya. 10 watts siya. Unlike sa kuya niya na Alpha MK2 na naka 20 watts. Ayun. Tapos next, ito nga pala. Yan. Itong stopper dito. Wala siya sa wala siya sa bagong DIY kit kasi may sinabing parang mas maganda na daw yung frame nito, frame or build niya, sabi ng engineer. I-flash ko na lang sa sa screen yung sinabi ng Algolaser engineer. Ito, wala na siya. So, konting patalastas lang. Napansin ko lang kasi sa cables pa rin ng DIY kit MK2 na parang ganun pa rin sa old na medyo messy siya. And suggestion ko lang para sa sa Algolaser na gawin na lang, lagyan ng parang drag chain tulad nitong OLM. Ayun, try nating kontrolin yung machine nang walang ginagamit na laptop. Dito lang. So, papakita ko sa inyo. Wait lang. Ayan. Yan. Tapos, ayan, nakasaksak na. Switch on ko lang. Ayan. Tapos, tabi natin to. Ayan. Long press lang. Ayan, yan na siya. Pa-power on na. Pakita ko sa inyo yung mga features na andun din yung yung parang sa lang din to sa Delta and sa Alpha MK2. Ayan.
Nilagay nga lang sa DIY kit. Ito nga pala is, ayun, mas pinabudget friendly kesa doon sa Alpha MK2. And, syempre, nagtataas din konti ng price kesa dito. Yan, makikita nyo, ito yung touchscreen controller niya. Pause lang natin. Makikita nyo, nakakonect sa Wi-Fi. Ayan, may SD card din. Ito yung IP address niya. And notification. Parang, ayan, alarm code, message 20. Parang sa ano lang din, sa Lightburn. Ayan. Pwedeng i-clear yan. Ayan, confirm clear and back natin. Ayan. Tapos, dito sa projects, una, ayan, pindutin lang natin. Sample. May mga pre-installed na ano, na laser cut files. Ayan, pwede nating i-try mga yan. Ayan, for 3mm basswood, ay plywood. Ayan. 10 watts siya. Nakikita nyo dyan, 10 watts. Ayan. Pero, pag pinindot nyo tong settings na to, ayan, sa Alpha MK2, 20 watts siya. Yan, pwedeng iset. Yan. Marami din to. Yan. Back natin. Dito sa SD card, yung mga engraved files naman dito. Yan. Nakikita nyo, madami din. And try nating mag-open. Yan. Yan o. May nakita din akong One Piece dito eh. Wait, check ko. One Piece. Ayan o. Ace, Luffy, and si Sabo. Meron ding Naruto eh. Wait lang. Ayan. Diba? Oh. Ayan, back natin. And ito, gagamitin natin ito mamaya. Ayan, USB disk. Pakita ko mamaya yan. And next, control. Yung ano, motion. Dito natin magagalaw yung ano niya. Yung ito. Pag hinome natin, yan, mag-home siya, gagalaw. Ito yung home. Ayan. Pwede nating galawin yung ano, kontrolin yung module gamit dito. Yan. Tapos, ito. Yan. May slow, medium, fast, fastest. Yan. Discuss natin yan mamaya pag mag-engrave na tayo. Yan. Ito nga pala, yan, naka 10mm lang yung steps niya. Kaya maliit lang. Pag 100mm, syempre, mas malayo din yung travel niya. Yan. Nakikita nyo dito yung coordinates kung asan yung laser module. Ayan. So, back lang natin. Air pump. Since walang nakakabit na Algo Laser air pump, hindi natin ma-access to. Ayan, wala. Pwede din kontrolin yung Algo Laser ano dito, enclosure. Pag meron kayo, pwede dito. Ayan. Pero wala sa akin eh. Algo Laser, baka naman. Next, settings naman tayo. Ayan, WLAN. Wi-Fi yan. Yan, pwede kayong mag-connect. Virtual disk. Yan. Pag naka-enable to, yung virtual disk niya, ayan, madi-disable tong USB port dito. So, wag muna natin galawin yan. Languages, syempre English yung ano natin, naiintindihan konti. Lang naman Korean, di natin maintindihan yan. So, English tayo dyan. And yung device self-test, yan, nabubulol na naman tayo. Device self-test, ito siya. Pero di natin gagamitin yan ngayon. Pakita ko lang mga ano. Ito yung isa sa pinakamagandang ano, feature ng DIY Kit MK2, yung interrupt recovery. So, naka-enable sa akin yan. Pero disable muna natin para mapakita kung gagamitin natin mamaya. Ayan. Yung system, working mode, kung may rotary, check. Ayan, dito tayo. Ayan. Next naman, yung screen sleep, screensaver. Naka-never sa akin kasi mas aesthetic pag naka-on lang to eh. Pero pwede yung mag-automatic na off yung screen na to. And next, yung sound. Pag dinisable natin yan, walang tunog-tunog. Pero parang mas trip ko yung may beep beep beep. Ayan. So enable natin. Ayan. Clear SD card, formatting SD card, reset machine, andito din sa system settings. And next, baba natin firmware. Makikita natin dito yung firmware version na. Dito pwede tayong mag-update ng firmware. Ayan. Checking updates. Up to date naman to kasi 1.51. Ayan, yun o. It's up to date. So next is yung machine settings, sensors. Ayan. May sensor sa sensor, tilt detection, vibration detection. Ayan, nandito siya. And next,
motion mode. And high efficiency, kabubol, high efficiency. Balance, high precision. Yan. And okay, next is engraving naman. Ito. Sorry, pero di ko pa alam to. Ayan, basta yan, prompt for origin and range, prompt for focusing. Yan. Enable na lang natin, bala. About, yun na, parang sa cellphone lang din to. Ayan. Next. Ayan. So, ito nga pala, ayan. Shutdown to. Or pwede din nating ilong press lang din to. Ayan. Shutdown ko. Ayan, nag-shutdown na siya. So, mag-engrave tayo, gamit lang to. Itong sirang flash drive. So, on ko ulit. Tapos, kuha tayo ng, syempre, material na pag-engravean. So, yun, balik na tayo. Ayan. Siyempre, karton yung pagtatryan natin kasi wala tayong extra material. So, insert lang natin yung flash drive dito sa gilid. And, next, punta tayo sa projects. Ayan. Click lang, then click natin tong USB disk. Ayan. Magiging blue siya. And, makikita na dyan yung mga sinave natin na files. So, siyempre, unahin natin kay Mrs. Ayan, try natin. Ayan. Click lang natin yung gusto nating engrave, then click natin tong engraving. Ayan. Dito makikita nyo yung materials. Ayan. Click nyo yan, wood, metal, acrylic, plywood. Wala namang karton dito, so yung wood na lang. Sa quality, syempre, highest tayo. Ito nga pala, yung lines, kita nyo, 20 line, parang ano din siya, sa interval din. So, dito tayo sa highest. So, sa power, di tayo magsasagad. Hanggang 80 lang tayo. Ayan, 80. Sa speed, tingnan nyo, yung slow, nasa 3K siya, millimeter per minute. Sa medium, nasa 6K siya. Fast, 9K. Fastest, 1200. Ayan, 12K. Tapos, 1200, wrong. 1,200 pala yung 1,200. So, ayan, 12K, 12,000. So, dito tayo sa medium. And sa passes, 1 lang. And then dito, makikita nyo din yung size ng, ng project design. Parang sa Lightbar lang din, pag nakalock to, syempre, pag pinalitan nyo yan, kusang mag-iba din yung, yung sa height niya. Pero, yan, di natin gagalawin yan. Click natin tong processing. And then, yan, magpa-prompt yung, siyempre, sasabihin niya, focus nyo muna. Yan. Next. Yan, dito na tayo sa controller niya. Pag pinindot natin tong layout, yan, pwede nating kontrolin yung module. Check nyo. Pag ginalaw ko to, ayan, gagalaw din siya. Ayan. Ginalaw ko ulit. Ayan, gagalaw siya. Parang laruan lang. So, dyan yung Ito naman, focus to. Pag pinindot nyo yan, magpo-focus siya. Ayun. Tapos, back natin. Meron din dito. Focus din yan. Gagalaw din yan. So, home muna natin. Tapos, start na tayo. Syempre, focus. Ko muna, frame ko muna. Ayan, di siya pasok. So, lalagay ko siya dyan. Ayan. Tapos, frame ulit. Or dun na lang kaya, lipat natin para mas makita. Ayan. Para mas makita yung engraving. Yun, okay na. Back. Tapos, start ko na. And yun, tapos na. So, pipindutin lang natin yung dito. Ayan. Finish. Yan. Pag hindi naka-on yung yung inter-app recovery na pwede nating magagalaw natin 'to. Ayan, mamaya pag naka-enable 'yon, di na natin magagalaw 'yan. Ayan Ito yung output. Di lang sa karton Ayan. Kasi masyadong maliit yung design. Ayan. So, next is tatry natin yung inter-app recovery. Ayan. Punta tayo sa settings. Ayan. Tapos enable natin to. Ayan. Enable lang natin. Tapos back.
And then, yan, projects ulit tayo. Click. Kay, yan. Madam Sophie, Baka naman. Yan. So, engraving. Tapos, latag lang uli natin tong test material natin. Yan. Tapos, wood uli. Wala naman kasing karton. Then, quality. Yan. Highest. Power. 80. Medium. One pass. Yan. Mode. Scan. Di nagagalaw yan. Processing. So, yan. Tapos, yan. Frame natin. Ay, wait. Home muna natin. Tapos, frame. Okay. Dun siya. Lipat natin. Yan. Frame. Back. Tapos start na tayo. Yun. Nga pala, dito din, makikita nyo rin kung ilang percent na yung natapos, yung time. Dito din siya. So, 6 minutes. Ayan o. So, try natin i-stop. Kunwari, nawalan ng kuryente. Or, ito na lang gamitin natin, emergency stop. Ayan. So, ayan, may magpa-prompt na ganyan. Emergency stop button has been pressed. So, pag ganyan, parang, pag bumalik na yung kuryente, ganyan siya. An error occurred during engraving. Confirm lang. Then, click natin tong recovery. Ayan o. Restoring yan. Tapos mag-home konti. Then, babalik siya dun sa kung saan siya nag-stop. And then, magtutuloy na yan. Yan yung yung recovery. Yan yung isa sa pinaka magandang feature din na nakita ko dito sa mga MK2 series. Dun sa Alpha. Even yung sa Delta, meron din ganito. Ayan. Diba? So, upgraded version na talaga siya ng DIY kit. Ayan. May konting dagdag lang sa price. Pero, kung gusto nyo to, soon ilalabas na. Ayan. Tapusin lang natin yung engraving. Ayun, tapos na siya. Ayan, pindutin lang natin yung finish. And then, home lang natin. Ayan, nakita ko sa inyo yung output. Ayan siya. So, yun, yung mga features, slight differences nila ng itong bagong DIY kit MK2 and then yung regular na DIY kit. And ang isang nagustuhan ko nga rin pala sa bagong DIY kit is out of the box, wala ka ng problema sa mga belt tension, nut tension dito sa eccentric nut. Kasi may mga ilang cases na nakaka-experience ng shadowing sa mga output nila is pag medyo hindi ka naman techie, talagang maiinis ka pag ganun yung output. Pero dito sa bagong DIY kit MK2, wala na yon. Napakaganda na ng output, out of the box. Ayan. So, ito yung touchscreen na niya. Maganda rin. Handy siya kasi ito lang dadalhin mo. Basta naka-load na dito yung mga projects mo, pwede na siya. Pwede ka nang mag-cut dito, engrave. So, sa mga susunod na video, gagawa pa tayo ng mas maraming projects gamit si DIY kit MK2. Ito lang muna sa ngayon, yung comparison natin and yung walkthrough sa touchscreen controller ng DIY kit MK2. And ayun, maraming salamat.